Ito mga kapsat. Narinig ko nga ito, no? Congressman Ridon, sabi niya, 1,000,000% ang tiwala kay VP Sara. Ay, Diyos ko Lord. ito 100% ang tiwala. 1,000% ang tiwala niya kay Sara. Ito si Trojan Horse. Sakto, si Trojan Horse ang topic natin mamaya. Often toppings, iba-ibang walk sarap. I-connect natin to sa last 99 topic pesos. natin. Sakto lang pala. Yan, bilisan natin para matapos kagad to. Sakto. Kasi si Trojan Horse yung topic natin na last. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Batas ito Tony Claire Castro. Medyo nagmamadali ako, medyo humakaba yung topic natin kanina. Well anyway, sana hindi pa kayo antukin. Medyo nalito tayo ngayon. Parang araw-araw na ako nalilate. So 9 o'clock natin. Hindi kasi minsan mga ka-clear. Ito naman tayo. Pag pumipili tayo ng topic, hindi kasi ako, alam mo yun, para umupo lang dito, manguyakoy, tapos mamintas-mintas. Inaaral naman natin kung anong topic. Pero yung iba dito, hindi ko pa napapanood. Basta nakita ko yung title, sinasabay-sabayan ko yan. Tapos pagka may ebidensya tayo, kaya minsan nagtatay pa ako dito, tignan natin. Kasi bigla ako may naaalala. So, pero pag yung iba, napanood ko na, hinahanapan ko na siya ng ibang pang-backup. Diba? Ayaw ko naman yung, alam mo, makasalita lang ba? Di ba? Okay, makasalita lang, tapos wala namang laman. Mahirap yun. Diba? May lean. Andictus Rex. Mga pabati lang kahit medyo late na ako. Batiin ko lang ating mga MID. Shuriken Saki, Maylin Maria Nanale, Angela Gonzaga, Porras, Lord Glenn, Master Pogi, Takumi Vencier, Lemon, Reviton 2.0, Red Strategies, All Walks of Life, Equilibrium Files, MUG, Rudy Manuel, Sharon Baniaga, Trexie Vida 11, DJ Byron, and Nanay Brenda Barton, and of course, Tatay Jack Birds, Techie Mine, Maestro Paul TV, Direct Freddy Valera, Let Reyes, and Banat Boy. Okay, maraming salamat. So, start na tayo mga ka-clear ha. Sherlock, hello. Trexie Vida, of course, Edgar Dungo, and Cooking Tita. Ay, ano yung Cooking Tita? Ngayon lang kita yata nabate. Nelson Tupino, hello po. Azain Jimenez, ayan. O Azhon Jimenez. Yeah, sana tama ang pagkakabati ko, Reggie, ay Sir G, and Senyor Gerardo Vlogs. Ay sir, parang ngayon ko lang kayo nabate. Pero at least, thank you po. Gem Girl, hello. Kaya lang siya gusto ma-impeach kasi natatakot sila na mapanagot sila ni VP Sara pag na, di ba? Tingnan na. Ang dami may issue ng corruption dito. Paano kung yung mga sangkot sa corruption, kaibigan niya? Kaalyado niya? At least ito napakita ng Pangulo, napakita ng Pangulo na kahit kaalyado niya, nandiyan dyan. Nasampahan ng kaso, ipagtanggol na lang niya sarili niya. Sino? Si Senator Bong Revilla. Diba? Si Senator Bong Revilla. Kanina ba, hindi naman mali ang sabi ko kaninang video, no? Una, no? Kung si Senator Bong Revilla naman sinabi ko, no? Hindi naman Bongo, no? Okay. Si Senator Bong Revilla, diba? Sabi ko na nalungkot siya. Pero, nandyan eh. So, walang sinino. Pero with this, sasabi talaga ni Kong Toby na si Vice Presidente lang ang makakapanagot sa mga sangkot sa flood control mess, mga ka-clear. Medyo nakinikilabutan talaga ako doon. I mean, sana mapatunayan, sana totoo, sana magdilang anghel siya. Yun na lang yung panalangin natin. Pero sabi ko nga, ang tagal-tagal namin nagreklamo dito kay Pastor Kibuloy sa Davao City. Lagi naman dismiss yung case eh. Diba? Ngayon lang naman umalagwa yung case ng pastor eh. Sige, anong po sagot ni Kong Ridon? He said, VP Sara is really for accountability. Correct. Well, una sa lahat, dapat pangalanan niya kung sino yung sinasabi niyang mga... Sara is for sure daw mapapanagot niya raw itong mga sangkot sa flood control scandal. He said, VP Sara is really for accountability. VP Sara is really for accountability, mga ka-clear. Ang galing talaga. I mean, ang galing ni PR manager. Kailan pa, Well, attorney, Diyos ko una sa lahat, Lord. dapat pangalanan niya kung sino yung sinasabi niyang mga kongresista na mag-impeach on the basis lang para makalusot po sa papanagot. No? Okay, tama mga ka-clear. Kong Luistro, Kong Terry, Kong Rufus. Ano naman? Kong Rufus sa neutral pa. Pero sa ebidensya siya. Kong Tino, Kong Chel, Kong... Kong De Lima. Wala naman silang sangkot sa flood control project Sarap batikusin kundi ko lang kamag-anak ng friend, kundi lang kamag-anak ng friend ko, Contable. Ito nga ex-mates pa kami ni Kong Toby. Kasi nga okay naman siya. Sabi ko hindi to nothing personal to We're just taking this up. There's nothing personal. Pero di ba? Nakalimutan kasi. Ito siguro yung medyo hindi maganda dito. Okay lang. Panggitin mo yung flood control mess. Okay yan kasi ayaw din ng Pangulo yung flood control mess. Yan gusto niya mapanagot at dapat mapanagot. Pero, lumalabas kasi dito kay Kong Toby, ayaw niya papanagutin ang VP Sara. Yun lang.
Kaya ini-equate niya sa pag-iimbestiga sa flood control project. Ang layo. Wag mong, kasi bago pa tong flood control project, kung Toby, nangangampanya pa lang kayo, wala pa yung flood control project. Meron ng impeachment na pinag-uusapan. May quadcom na eh. Bago pa, nagka-eleksyon, nung May 2022. May quadcom na, nasampa na nga, na-impeach na nga siya eh. Wala pang flood control project. So how can you equate that? Nara ka na naman tina-attorney. Oh. Dilima. Chill joke, no? Yung iba mga makabayan black dyan. Yung mga bago. Diba? Sino ba mga bago? Wait. Ilago. Ko. Yan namang issue sa flood control project. Pero bakit sila namamayag pa? Pagdating sa paghihiring. O, yung ba? Dapat may panagutan itong mga to. Panalo pa lang? Kakaupo pa lang nitong si Congressman Terry Ridon? Diba? Paano ma-equate? Congressman Toby, paano mo ma-equate na itong mga naghihiring nito sa Committee on Justice? Para lang matalo o mapa-imbisi na Sara dahil mapapanagot si flood control project. Di ba wala? Sino ngayon ang nagda-divert ng diversionary tactic? Sino lang nagkakaroon ng diversionary tactic? Bakit si Kong Toby pa? Di ba? Yung tanong bakit si Kong Toby pa yung parang may diversionary tactic in favor of VP Sara? Diba? Kaya sabi ngayon itong si Kong Terry, pangalanan mo. Well, definitely, ito mga nakikita natin naghihiring. Oh, nandiyan pa si Congressman Zamora. Si Bel, Congresswoman Bel Zamora. May issue ba yun sa flood control project? Labo, di ba? Sa flood control proceedings or infrastructure corruption. Tao na. No? And pangalawa, tingin ko, pwede naman kung tumakbo yung accountability mechanisms on infrastructure corruption, flood control, at impeachment proceedings. Yun yung sasabi ko mga clear, makahiwala yung issue na yun. Pero bakit ngayon, parang ikinakabit ni Kong Toby, ito para makaligtas si VP Sara? Kasi mga kaklit, ito, kita ko to sa inyo. Ito siya. Pakinggan nating mabuti. Kung ano ba talaga ang nasa puso niya. Yung interview niya. No. Since you guys brought up impeachment already, let's not forget you are still a sitting Congress. Ay, sorry. Yes. And I know you've been asked this, Mm. and sinagot mo na, why you didn't sign Yes. the impeachment complaint, Yes. and you said your signature Yes. isn't needed. No, I didn't say that. Okay. I didn't say that my signature is not needed, no. You needed time. No, what I'm saying is, kasi alam ko last session day namin. Mm. Okay. Alam ko na because of the legislative calendar, sabay naman kami ng Senado, hindi naman siya matatalakay na until June 2. Mm. So, first of all, napakaseryosong bagay ng impeachment kasi it's so divisive, di ba? Mm. Nag-aaway-away yung mga tao. May election na nga tayo. Normally, pag election, nagtatalo-talo yung mga tao. So, di ba, makikita mo mga kaklit, during the election campaign, ito lang, nakikita ko dito mga kaklit during the election campaign, parang siya ang nagsabi, siguro sa mga alyansa candidates, baka lang mga kaklit, correct me if I'm wrong, dito lang, during the campaign, divisive na nga tayo eh. Nakita mo yung, teka lang, dahil sa nabuwag ang unity at nangangampanya kayo, dapat hindi kayo divisive kahit may issue ng korupsyon yung tao na yon. Kaya nga mga kaklit, di ba? Paano tayong mabubuhay sa isang mundo o sa isang bansa na binabaliwan natin yung issue patungkol sa mga paglulustay kung ang iisipin lang natin ay hindi tayo dapat magwatak-watak. Huwag na natin panagutin. Hindi ako pipirma dyan kasi ayoko magwatak-watak. So kahit di umano nagnakaw, basta dapat di nagwawatak-watak. Hindi, in the first place mga kaklit, hindi naman si Pangulo yung tumiwa lagi. Hindi naman si Pangulo yung unang nanira ng pangalan eh. Sino ang sumigaw? No? At tinatawagan ang militar. Dahil ang Pangulo daw, sa Malacanang, ay adik. Sino Jonas, ang nanguna kong Toby? Ang Pangulo ba? O ang mga Duterte? Sino ang unang sumigaw ng BBM? Resign. Hindi naman si Pangulo at hindi naman yung mga kalyado niya, di ba? Di ba mga Duterte?
Ba't hindi mo yun tanggap niya yun, pero nagbubulag-bulagan siya. It's the way I see it. Diba? O, sige ha. Tignan mo yung katwiran. Dito sa impeachment, nag-aaway-aaway yung mga tao. So, ang iniisip ko is ano ang magiging epekto ng impeachment sa ating bansa? Whether internally, between Filipinos, o kung ano yung tingin sa atin ng mga investors, ng mga mamamahunan dito. So, Okay. yung bagay na yun, hindi ko naman kayang pagdesisyonan. I mean, yun yung problema on my part. Hindi ko siya mapagdesisyonan ng ganun na isang araw. Hindi ko naman yung inakala na kailangan ko magdesisyon ng ganun kabilis. Kasi sabi ko, kung June 2 rin naman mapag-uusapan yan sa Senado, baka nga kaya ngayon pinag-uusapan, para pag-isipan mo Over the break. Yun ang Tingnan nyo. Parang divisive tayo. Ano sabihin ng investor sa atin? Pero bakit ngayon, ang ingay-ingay mo patungkol sa flood control projects, na ang Pangulo ang nagsimula, magpa-imbestiga. Ingay niya, di ba? Pero pagdating, sa di umano ng paglulusay ni VP Sara, tahimik siya. At gina-justify niya pa, na baka anong tingin sa atin ng ibang bansa. Di ba? Ayaw niya talagang pumirma. Ayaw niya talagang ma-impeach si VP Sara. Di ba? Baliktad ang mga sinasabi nila, pag si Sara ang maging presidente, bagsak ang Pilipinas. Annalyn Andon. Di ba? So yan siya. Makikita mo dito. iniisip ko. So, hindi ako So nagulat ka rin na parang it was all done and dusted in one day? hindi, yun, sinabi sa akin na itatransmit na nila. So, tsaka syempre, kailangan ko check sa abogado ko, bigyan ko ng brief. Okay? Check sa abogado niya, bigyan ng brief, okay. Pero tanong, interesado ka ba? Kasi if you're interested, since day one, ng mga hearing sa Quadcom plus yung Committee on Good Governance or Good Government, dapat nakikinig ka na. If you were interested then. Pero hindi. Parang hindi. Diba? So ngayon, mga ka-clear. O, sige, ano sabi ni Congressman Ridon? Saan ka na? Ayan. Ayan ha. Kita na natin kung ano talaga yung, from the start, ano siya. Na magkasabay. At nangyayari lang yun. Meron po tumatakbong proceedings sa level ng ombudsman at sa ligat bayan ngayon. Samantalang dito, tumatakbo po yung accountability mechanism to impeachment against the Vice President. So, hindi ko dapat hindi pagbanggain po niya Congressman Chanco ito. And ultimately, dapat magpangalan siya. Dahil unfair po ito doon sa mga, ating ko, hindi naman napangalanan sa kahit anong dokumento. Nagsusupport po ng impeachment. Yan ba yung mga taong pinapagin ni Congressman Chanco na supportive of the impeachment just because they want to go scot-free during a Sara Duterte presidency? That I think would be very unfair to them. Diba? Yun na nga mga clear. Pero, tira nyo ha, sa akin, mukhang nakahanap na naman ng butas or pwedeng maging subject matter si Congressman Toby para ma-justify niya na dapat walang impeachment. Diba? Ano sabi niya? Kaya lang impeach niyan. Kasi yung mga taong involved sa flood control mess, natatakot. Imagine niyo, nung pa itong impeachment na ito naharang lang ng Supreme Court sa decision nun Pero impeach na to, di ba? Ang tanong, flood control mess na nun? Wala. February pa to final 2025. Kailan ba nagsabi si Pangulo ng mahiya naman? Di ba July? So ba't mo i-equate ngayon yung flood control project? Dahil takot sila? Di ba? Tapos, itong mga nag-hearing at active mismo sa hearing na impeachment, hindi naman sila involved sa flood control. Kaya wala. Yan talaga. Sige, tuloy. First of all, 1 million % is something that does not exist. 1 million Hindi ka percent. nakapagin kanina mga pinag-usapan namin na yung 1 million % sinabi ni Kong Toby na ito daw si Sara Duterte ay hindi maaareglo ng mga house, na miyembro ng house na involved sa flood control mess. 1 million % hindi daw maaareglo si VP Sara, kaya sigurado na mapapanagot niya ang dapat na managot. Pero walang binabanggit si Kong Toby tungkol sa kanyang confidential funds. Kung paano din mapapanagot ang dapat na managot patungkol sa tungkol sa paggasta ng confidential funds. Diba? Everything in favor kay VP Sara, yung mga sinabi niya. So tuloy. In math, no? And secondly, well, 1 million % is something that does not exist in math, no? And secondly, I think that I-exaggerate niya yun, ganun siya katiwala kung Terino ba? Ano ba? Parang si Rufa May, ano ba? Go, go, go. the Vice President on ano ba yung accountability niya. Particularly because she has pronounced herself to be running for 2020. I think questions on accountability and accountability mechanisms is something that should be squarely asked to her. No? Kasi that's something that should be a pillar of any presidential candidate. O, di ba? Accountability, 1 million %. And she is for accountability. Sabi nga niya, yung accountability, kumaga patunayan mo. Ikaw nga napapaloob dito sa confidential funds, hindi ka transparent I think questions on accountability and accountability mechanisms is something that should be squarely asked to her.
No? Kasi, that is O, di ba? Ask mo talaga si VP Sara, are you advocating for accountability? Kasi kung ikaw ay nag-advocate ng accountability, unahin mo sarili mo. something that should be a pillar of any presidential candidate. Sir, sa inyong pagdalawa, is fear of a Sara Duterte presidency a factor in your decision in the deliberations in the Committee on Justice? I think that is irrelevant to the question of accountability. Kasi even if we talk about Sara Duterte presidency in 2028, the fact remains is that an impeachable officer needs to be able to explain questions relating to confidential funds, questions relating to death threats against the president, and questions relating to unstained wealth and the Salem. Actually, O, yun mga kaklira. Hindi lang tungkol sa flood control measures pinag-uusapan dito, Kong Toby. Yung death threats. Ang sabi niya kasi dito, dapat yung death threats, ito sabi niya, mahaba to mahaba yung tanong sa kanya. Yung death threats daw, or great threats, ang nakakaramdam lang yan ay yung tinakot. Mga clear, after that, hindi ba nagsalita ang Pangulo? Hindi ba nagsalita ang Pangulo after niya madinig si Sara na nagbanta sa kanyang buhay? O even if na, hindi nagreklamo ang Pangulo, dahil ayaw niya to, palakihin pa. Ikaw, bilang mambabatas, bilang dating campaign manager ng Alyasa, dati na, bilang naging kaibigan ng Pangulo, bilang isang taong pinagtiwalaan ng Pangulo, pinagbantaan ang buhay mo, pinagbantaan ang buhay ng Pangulo. Dapat ba sabi mo, Pangulo, natakot ka ba? Ako hindi, okay lang. Suportahan ko pa rin siya. O kaya naniniwala pa rin ako sa kanya, na honest siya. Yung taong may kakilalang assassin at nagbili na patay ng isang tao, Kong Toby, dapat ba naiangat sa pedestal? Doon na lang tayo Kasi kinakatwiranan niya lahat na lang ng issue dito kay VP Sara. Kinatwiranan niya. Na dapat daw yung taong tinakot ang makaramdam. That's not the point. Mga ka-clear. Ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, dapat nga yan hinuhuli na Mga kapag narangan pa tayo. Malapit na matapos to guys. Actually, naka-live si attorney. Continuation nito Ang Pangulo? Pangulo, pinagbabantaan mo ng buhay. Pangulo na siyang sinabihan ng na may assassin, alam kung sino yung papatayin. Dahil sa bilin ng Vice Presidente. Kung Toby, wake up. Hindi. Siguro gising na siya talaga. Gising na siya. Kaya nga ganyan. Kaya, hanapin natin Natin. Okay. Ito sa US to Threatening the US President is a serious federal crime. Making threats against the President, Vice President, or other individuals protected by the Secret Service is punishable by up to 5 years in federal prison and fines of up to $250,000. Mga clear. Sa atin, making threats against the President of the Philippines is a serious criminal offense. Grave threats, inciting to sedition. Bakit? It concerns about national security. Presidente, pinagbabantaan mo, tapos sasabihan niya na, dapat ang nagdidemanda niya, dapat nagreklamo niya, nakatanggap ng pananako. Wow. Very flimsy. these are very relevant to questions on any person that would want to seek the presidency in 2028. So I think this is a matter that should be resolved today and not be resolved anything. Go to Vice President's response and treatment of this impeachment proceeding. We are questioning if she is indeed for accountability. Well, I don't want to conjecture. Oo, wag kasi sila yung magja-judge niyan, sila yung magtatanong. Well, anyway, yun lang yung pinakita ko Ever since Toby Chanko, for me, my take, hindi ko sasabing paniwalaan niyo ako sa aking conclusion ko to, o take ko to hindi niya gusto maano si Sara. Hindi niya gusto ma-impeach. Ayaw niya ma-impeach. Halatado naman, attorney. Diyos ko Lord. Salamat, attorney, Teka lang, Tingnan niyo to, guys. Naka-live si attorney. Mga sata. Tapos na. Ang bilis naman nun. Ibig sabihin, tapos ka agad. Hindi. Mamaya pa pala. Umabasat, no? So, sabi niya dito, may bagong intriga si impeachment ni VP Sara. Toby Chanko, save the Queen. Ganun ba? Save the Queen. Diyos ko Lord. Siya. Mabsat. Sige, mag-last topic na tayo, Mabsat. Ito, punta na natin. Countdown muna tayo, Mabsat. Mag-last topic. Ito yung pinaka-last topic po natin. Bago tayo mag-ending. Countdown tayo, Mabsat. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutan